Isa po akong silent listener ninyo sa Hilakbot at ngayon ay certified kasindak na rin. Lagi po akong nakikinig habang ako ay nagtatrabaho since graveyard shift po kami. Ang inyong mga kwento dito sa YouTube ang nagpapabuhay talaga sa aking dugo. Nais ko lamang din pong maranasan kung papaano yung pakiramdam na sariling kwento ko na ang inyong ninanarrate. Ibabahagi ko ang nangyari sa kapatid ko taong 2018. Grade 8 po siya nung panahong yun. Natatandaan ko pa nga po, Sir Red, yung pangyayari. Malapit na po yung Holy Week nun. Akala ko po isang ordinaryong araw lang. Pero nagkakamali ako. Yung mga kapatid ko po kasi ay pumapasok sa isang high school na malapit sa bahay ng napangasawa ko. Around 10 a.m., yung isang kapatid kong lalaki ay dali-dali pong pumunta sa bahay namin at ang sabi, kailangan ko daw pong puntahan ang kapatid naming babae na itago na lamang natin sa pangalang Ali. Naglalaba po kasi ako noon, Sir Red, kaya hindi ko masyadong sineryoso yung akala ko ay baka nahimatay lamang yung kapatid naming si Ali kasi hindi talaga kumakain iyon ng almusal dahil lagi pong maaga yung kanyang pagpasok sa school. Walking distance lang naman po yung eskwelahan kaya hindi naman din ako talagang nagmadali. Kaso nung papalapit na ako sa eskwelahan, dinig ko na ang sigawan ng mga estudyante maging ng mga guro. Parang may komosyon kaya talagang tumakbo na rin po ako. Hanggang sa nakita ko yung kapatid ko sa gawing kantin. Mas lalo akong nanghilakbot, Sir Red, dahil bukod sa nakahiga siya doon ay sigaw po siya ng sigaw at animoy nagwawala. Ilang segundo matapos nun ay nanlilisik na ang kanyang mga mata. Yung mga kamay at paa niya ay parang naninigas na, Sir Red, nakahalintulad ng mga napapanood natin sa mga movie patungkol sa mga sinasaniban. Ang dami na rin pong nakapalibot sa kanya ng mga teacher habang ang isa pa nga ay nakita kong nagmamadali at may daladalang holy water at asin. Yung ibang mga estudyante ay pinipigilan pa si Ali habang nagpupumiglas siya at yung isang kapitbahay naman namin ay nagmamadali ding lumapit at daladala naman niya ang rosaryo. Hindi ko talaga akalain, Sir Red, na pwedeng mangyari pala ito sa totoong buhay. Kilala ko rin naman yung kapatid ko. Ano namang mapapala niya kung nang titrip lamang siya ng sandaling yun. Kaya dito na talaga ako mas lalong nagseryoso. Pagkalapit ko sa aking kapatid, doon nga'y otomatikong nag-iba-iba yung boses niya. Sumisigaw tas biglang iiyak, sisigaw na naman tapos biglang tatawa. Meron ngang isang saglit doon na para siyang natauhan. Ang nadinig kong sinabi niya, "Ate, tulungan mo ako." At bigla na naman po siyang tumawa ng napakalakas. Sobra-sobrang hilakbot po ang aking naramdaman ng sandaling iyon kasi habang nagdarasal po ang nakapalibot sa amin ay bigla-bigla din pong may iba pang estudyanteng natutumba. Pagdakay nangingisay at nagsisisigaw na. Meron po sa iba't ibang classroom din, sa stage ng school at iba't ibang bahagi ng paaralan. Binalot po talaga ng sigawan at iyakan ang buong eskwelahan ng araw na yun. Nang kumalma na nga po si Ali,
Pinasuot po namin yung rosaryong dala-dala nung kapitbahay namin. Nanginginig din po sa takot yung kapatid ko ng sandaling iyon, pero kumapit po siya sa akin ng mahigpit at iyak ng iyak. Nadinig ko na lamang sa kanyang bulong, "Ang dami nila, ate. Gusto nila humingi ng tulong. Pero sobrang dami nila." Hindi ko talaga ma-explain ang nangyaring iyon, Sir Red. Noong una, base na rin sa mga napapanood ko, mapa TV series, documentary o kaya pelikula. Akala ko ay may psychological issues lamang yung mga parang sinasapian o kaya ay may problema sa kanilang mental health. Pero iba. Sadyang nag-iba ang perception ko, lalo at nasaksihan ko sa mismong kapatid ko pa. Nilabas ko po si Ali sa school nung sandaling mahimasmasan na po siya. Pero sabi po niya, may nakasunod daw sa kanyang isang pamilya. Hindi ko po naiintindihan noon kung ano ang sinasabi niya dahil hindi ko naman din talaga nakikita kung anong nakikita niya. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin po talaga alam kung ano ang dapat kong i-react or ang gagawin. Aaminin ko talaga na unti-unti akong nilalamon ng takot habang sinasabi sa akin ito ni Ali. So umupo muna kami sa isang tindahan at doon ay umiyak yung kapatid ko. Inamin niya sa akin na, Ate, nakasunod sila. Pinapaubad nila sa akin yung rosaryo. Tapos galit na galit sila sa akin, ate. Tinititigan nila ako ng masama. Gusto nilang kunin yung rosaryo, tas wag ko daw isusuot. Pero yung sobrang takot ko talaga ay nung tumingin siya sa mga mata ko habang mangiyak-ngiyak na sinasabing, "Ate, hindi niyo ba sila nakikita? Bakit ako lang yung nakakakita sa kanila? Ang dami nila. Gusto nila humingi ng tulong. Pero hindi ko alam kung paano ko sila tutulungan. Bakit hindi niyo sila nakikita? Bakit?" Sigaw ni Ali at pagkatapos ay yumakap sa akin. Nang muli siyang mahimasmasan, bigla na naman siyang sumigaw at ang sabi niya, "Ate, si Mami! Si Mami! Gusto niya akong isama!" Si Mami. Siya po yung lola ko sa mother side. Mami ang tawag namin sa kanya. Matagal na pong patay si Mami. 2015 pa. Doon ako mas lalong kinilabutan, Sir Red. Kitang-kita ko sa mga mata ng kapatid ko na labis ang kanyang hilakbot. Ang sabi ko na lang, Wag kang maniwala. Hindi si Mami yan. Hindi totoo. Hindi totoo yung mga nakikita mo." Hanggang sa nayaya ko si Ali. Dinala ko siya sa terminal pauwi sa bahay namin, pero bigla na naman po siyang sumisigaw at ang sabi niya sa akin ay gustong sumama ni Mami sa bahay. Namimiss na daw niya si mama namin, kaya ang payo sa akin ni Ali ay wag daw kaming uuwi para hindi daw ito sumunod. Ako naman, dahil sa sobrang takot ko na baka nga sumama ang kung anumang elementong nagpapakita sa kapatid ko na gumagaya sa mahal namin sa buhay, ay sinunod ko siya. Buti na lang po, tinawag kami nung may bahay sa terminal na isang facilitator sa simbahan. Yun bang kapag walang pari sa kapilya
siya po yung nangunguna o nagkakandak ng simba. So pinapasok niya po kami sa may terrace nila, tapos nilagay po niya yung cross sa may pintuan. Tinanong ko si Ali kung nandoon pa rin ba si Mami, pero wala na daw po. Yung pamilyang kanina pa sumusunod sa kanya na nanghihingi ng tulong ang naroroon at talagang nakatayo pa sa may pinto. Sila kasi yung naghihintay na hubarin ni Ali yung rosary. Sa katunayan niyan, Sir Red, pagkatapos din ng pangyayaring iyon, matagal-tagal din na panahon bago naging totally okay ang kapatid ko. Na-confine pa nga po siya sa ospital, pero wala naman pong findings na kahit anumang sakit ang mga doktor. Tinanong po namin kung anong explanation nung nangyari sa school nila at ang sabi nila, tinatawag daw iyon na mass hysteria. Aaminin ko naman din talaga sa sarili ko na hindi ako naniniwala noong una. Akala ko lang talaga ay mga senaryo lamang sa mga pelikula o doon lamang sa mga serye nangyayari to. Pero nung ako na ang mismong makasaksi sa mga pangyayari, sobra talagang hirap ipaliwanag. As in total of 24 students ang parang nasa niba nung time na yun at nakita ko po mismo yung pangyayari. Nakatayo lang yung mga estudyanteng iyon at isa-isa na silang natumba. Nangisay, sumisigaw at nanlilisik ang mga mata. Maraming beses din na inatake yung kapatid ko sa bahay, lalo kapag sumasapit na ang 6:00 ng gabi. Dito nga'y napagdesisyonan ng buong pamilya na i-transfer ng ibang eskwelahan si Ali. Sinamahan ko na rin po siya at nag-rent kami ng bahay sa lungsod. Sakto din kasi nag-aaral pa din po ako sa college nung time na iyon, pero sinama ko po yung anak ko na 1-year-old pa lamang. Ang asawa ko naman po ay nagtatrabaho na sa abroad, kaya ang kasama namin sa nirerentahan na bahay ay si Ali, ako, ang anak ko at isa pang kapatid namin na lalaki na nag-aaral naman sa senior high. Isang beses po, 1 week after nag-transfer si Ali, inatake na naman siya sa school. Pinatawag po ako sa eskwelahan at sabi na mga kaklase niya, bigla na lamang daw pong nanahimik si Ali. Natural naman po kasi na friendly at madaldal ang kapatid ko. Pero nung sinabi pa lang iyon na nanahimik si Ali at biglang yumuko, kinilabutan na ako agad. Ang akala nga ng mga kaklase niya ay nag-aaral lamang si Ali sapagkat may quiz din daw sila nung time na iyon doon sa next subject nila, pero bigla daw itong tumayo at lumiyad at pagdakay nagsisisigaw na't nagwawala. Natakot po ako noon, lalo na pagkailangan na po akong pumasok at si Ali at ang kapatid ko na lalaki lamang ang naiiwan sa bahay. Yung isip ko po talaga ay naiiwan kay Ali. Paano kasi kung aatakihin na naman siya at kung anong gawin niyang masama sa anak ko? Pero hindi ko po kayang talikuran ng kapatid ko. Lagi ko pong pinapadala sa kanya yung asin na ibinigay ng teacher niya na may bendisyon daw at ang rosary. Kaya tuwing tumatahimik siya, lalo kapag sumasapit na ang 6:00 ng gabi, tinatanong ko muna siya kung okay lamang ba siya or kung ano na ang nararamdaman niya. Awa naman po ng Diyos. Hindi na rin naulit ang pangyayaring iyon. Totally, pero hindi ko naman po talaga sinasabing tapos na. Masasabi kong nakarecover na si Ali. Nakagraduate na rin po ako at ngayon si Ali ay nasa first year college na. Magkakasama pa rin po kami at sinusuportahan ko na siya ngayon sa pag-aaral. Panalangin ko po sa Panginoon
na ilayo na po siya palagi sa masasamang pangyayari at kung anumang mga umaali-aligid na elemento. Ako nga pala si Ate Angel at maraming salamat Sir Red sa pagbibigay ng chance na mabahagi ang sarili kong kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.